Tungo naman tayo sa mga updates sa Japan. Nasa 3.4 billion US dollars na mga investment ang nalikom na kaugnay ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pakikipagpulong na rin sa mga investors dyan sa Japan. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, magandang umaga. Alas 8:18 ngayon dito sa Tokyo, Japan. So isang oras ang advance ng Japan sa oras ng Pilipinas. Umaabot nga sa 3.4 billion US dollars o nasa 210 billion pesos ang nasungkit ng Pilipinas mula sa mga Japanese corporations o investment commitment ito para nga dito sa Pilipinas kung saan naganap ito matapos ang isinagawang Business Roundtable meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon dito sa Tokyo, Japan. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang mga pamumuhunang ito pagpapalawak ng industriya, paglikha ng libu-libong trabaho at pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Binigyang diin din ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na handa ang Pilipinas sa high-tech manufacturing, renewable energy at green investment upang maging strategic hub ng Japan sa ASEAN. Sinabi naman ni Tourism Secretary Dita Angara Matay na magbubukas din ang tourism sector ng mas maraming oportunidad sa hospitality, ecotourism at aviation investment. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos sa mga Japanese investors na patuloy ang pamahalaan sa modernisasyon ng mga institusyon upang manatiling matatag at pangmatagalang investment climate sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Japan ngayon si Pangulong Marcos para palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng ekonomiya, depensa at turismo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. In this sense, trade and tourism are not supporting sectors. They are core drivers of economic expansion in the Philippines as we move forward. To our Japanese partners, many of you have been with us for decades. You did not wait for certainty, you helped create it. We will continue to strengthen our economy, improve our systems, and build an environment where your investment do not just enter the Philippines, but grow, succeed, and endure in the Philippines. Because our goal is not short-term growth. It is shared prosperity across many generations. So as we look ahead, let this be our shared message to the world, that Japan and the Philippines are not only partners in history, we are partners in the future. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinikayat din ni Pangulo ang mas pinaigting na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa harap na tumitinding geopolitical tension at pandaigdigang hamon sa ekonomiya. Sa pakipagpulong ng Pangulo sa mga miyembro ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League, sinabi nito na mahalaga ang mas malalim na ugnayan ng mga bansang may isang adhikain para sa regional stability, economic resilience at pagsunod sa international. Kanyang talumpati ng Pangulo ang pagpapalakas ng defense at maritime security cooperation. Sinabi naman ni JPPFL Chairman Moriyama Hiroshi na mahalaga ang tuloy-tuloy na parliamentary exchanges upang mapalalim pa ang ugnayan ng dalawang bansa lalo na sa larangan ng seguridad, ekonomiya, climate change at digital agriculture. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Philippines' designation as a recipient of the Official Security Assistance Program for the third consecutive year continues to contribute to our country's maritime domain awareness and our overall maritime security. Defense industry collaboration also creates new opportunities for knowledge and technology exchange and for workforce development. Complementing this strong security partnership is a robust and enduring economic relationship. Japan remains one of the Philippines' most important partners in terms of trade and investment, and no other country has matched Japan in the scale and quality of its development assistance to the Philippines, including the long-term investments in human security in Mindanao and across our islands.
Samantala, pinagtibay din ni Pangulong Marcos ang pangako ng Pilipinas na palalimin pa ang ugnayan sa Japan upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Sa state banquet na inihandog ni Emperor Naruhito at Empress Masako ng Japan, sinabi ng Pangulo na patuloy na lalawak ang kooperasyon ng dalawang bansa sa maritime security, humanitarian response, energy, digital technology at climate action. Bigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng rules-based international order at matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan. Nagpasalamat din ang Pangulo sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas sa ambag ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And meaningful cooperation and guided by a common vision for peace, prosperity, and development. Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on. The Philippines remains committed to working closely with Japan to harness our intensifying strategic partnership as a force for good, not only for our two countries, but also for the broader Indo-Pacific region. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bongo Dennis, ngayong umaga magkakaroon din ng series of meetings si Pangulong Marcos. Pag-uusapan din ang iba pang mga usapin tungkol nga sa ekonomiya. Mamayang hapon din magkakaroon ng pulong si Pangulong Marcos kasama si Japan Prime Minister Sanai Takaichi Bombodennis. Okay, maitanong ko lamang, Bombo Anoli, ang Pangulo ba ay meron ding schedule para dito sa mga kababayan natin, yung kagaya dati, yung meet and greet with the Filipino community, Bombo Anoli? Tapos na po yun, Bongo Dennis, sa pagdating natin noong Martes ng gabi dito sa Tokyo, ay kaagad namang na hinarap ni Pangulong Marcos itong mga kababayan natin dahil sabi niya, uunahin niya ang ating mga kababayan dito sa Tokyo, Japan, bago pa man ang kanyang mga official engagement, Bongo Dennis. Okay, sapagkat nakatanggap tayo ng mga mensahe mula sa mga Filipino, Filipino community dyan sa Japan na naghahanda sila ng panregalo para kay Pangulong Marcos. So kung may event pa after, parang farewell pagka tapos ng mga activities ni Pangulong Marcos. By the way, kumusta yung sitwasyon, yung lagay ng panahon dyan sa Japan sa mga oras na ito? Sa ngayon, Bongo Dennis, kitang-kita naman yung sikat ng araw dito nga sa kinatatayuan ko, kung saan nga mainit yung temperatura. Pero medyo malamig yung hangin dito nga sa yun nga, medyo kailangan light lang yung mga damit natin kasi nga sa sobrang medyo mainit na siya, hindi na siya malamig, Bongo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Anali. Live mula dito sa Tokyo, Japan, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.